Sa mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, meron lang ako konting isi-share tungkol sa mga cleaner na ginagamit ko kapag nagdi-DIY ako. Kung gusto nyo malaman kung ano yung maganda gamit sa DIY, panoorin nyo itong video na to mga paps. So madalas kasi kapag nagbabaklas tayo, maglilinis tayo ng mga, halimbawa, throttle body or map sensor, gagamit tayo syempre ng TB cleaner. Ngayon ganito. Itong Permatex, tawag rito, ito 160, around 165 pesos. So okay naman, kaso nga lang para sa akin, mahal to. Kasi 164 pesos pero yan lang siya, 340 grams lang. So hindi ko na ginagamit yan, matagal ko na hindi ginagamit yan kasi namamahalan ako. Ngayon, ang nagtagal akong gamitin, itong Pro 99. Yung Pro 99 kasi, around 130 to 140 pesos. 450 ml na yan. So, medyo marami-rami na yan. Ngayon, hindi ko na rin ginagamit yan. Ang ginagamit ko ngayon sa paglilinis ng throttle body, itong Aeropack. Kasi itong Aeropack, 130 pesos lang ang nakikita kong mura. Tapos 500 yan, 500 ml yan. Yan. So marami-rami ito. Nung sinubukan ko to, itong tatlong to, ibang klase yung buga, yung lakas ng Aeropack. Ngayon sa map sensor cleaner, matagal ko na tong binili. Etong Johnson na to, sa pagkakaalam ko mga paps, wala na nito sa market. At napaka-konti lang yan. 284 grams lang yan. Napaka-konti lang nito mga paps, pero meron naman pa yan. Ang problema kasi dito, nung time na yun, kung di ako nagkakamali, nasa 300 to 500 pesos itong map sensor cleaner na to. Ang ina-advise ko, kung wala kayo nito at wala kayong makita nito at may pera naman kayo, bumili kayo ng CRC. Okay rin yun. Kaso, kung di ako nagkakamali mga paps, ang presyo nun around 500 to 800. Hindi ko sigurado pero ilalagay ko dito sa video kung magkano yun. Kung wala kayo nito, may isa pang alternative, kaso hindi ko pa nagagamit yun yung Hardex TB and map sensor cleaner. Sa pagkaka-check ko sa Shopee, around 205 pesos, ganun, 400 ml. So, decente na yung presyo niya, pero at the same time, pwede na siyang pang throttle body at pwede na rin siya pang map sensor. So, yung mga ibang tropa natin, yun ang ginagamit na rin yung Hardex. Dito naman tayo sa WD-40 at saka sa silicone spray. So ito, hindi to panlinis mga paps. Panlubricate ito, sa mga tornilyo, sa mga bolt, medyo mahirap tanggalin, bubugahin yung WD-40 o kaya silicone spray. Ang problema ko sa WD-40, etong WD-40 kasi 100 ml lang siya, pero 180 pesos, napakaliit lang yan. So ang ginawa ko, tinitipid ko to. Ang ginagamit ko na madalas kapag halimbawa magbabaklas ako tas medyo matigas yung nut o bolt, ito muna ginagamit ko. Ito kasi 500 ml na to pero 190 pesos lang. So nakita niyo diferensya? Ito 180 pesos, ito 190 pesos. Ito 100 ml, ito 500 ml. So marami to. Ito nagagamit ko rin to sa bahay sa mga hinge ng cabinet, ng ref. Ito nagagamit namin to. So okay na yan mga paps. So dito naman tayo sa brake cleaner. Ang maganda talaga na panlinis, Bendix. Kasi talagang ibang klase talaga siya makalinis. Ibang klase makalinis sa kayong pagkatuyo niya mabilis. Ang problema ko lang sa Bendix, mahal siya. Yan 180 pesos. Kung nagtitipid kayo, ito yung isang alternative. Itong Aeropack. Itong Aeropack 135 pesos. Pero may advantage yung Bendix kasi pag bumili ka nito, may kasamang grease yan. So around siguro around 220. Parang ganun nakalimutan ko na kasi yung presyo, 220 o 230. Ilalagay ko nila dito. Kung kung wala namang problema sa budgeting, Bendix ang piliin nyo. Pero alternative, Aeropack. Solid rin naman to. So okay mga paps, paano kung halimbawa maglilinis kayo ng throttle body, tas wala kayong ganito, o kaya nagtitipid kayo, meron kayong ganito pero tinitipid nyo. Ang gawin nyo, pag linis kayo throttle body, ginagawa ko rin to, ginagasolinahan ko muna. Gasolina pinalilinis ko, tapos pang finish to. So, although yung gasolina, mabilis siyang matuyo, pero iba kasi, mas mabilis talagang matuyo kapag gamit mo ang throttle body. Kumbaga, bukod sa bilis magkatuyo, yung pressure niya, nakakatanggal talaga ng carbon. Okay? So, pwede nyo yung gawin nyo kung nagtitipid kayo.
So mga paps, hanggang dito lang yung video na to. Sana nakatulong to or naging aware kayo kung ano yung magandang gamiting spray kapag magdi-DIY kayo sa inyong sasakyan or sa inyong motor. Yung mga link nito kung saan mabibili, ilalagay ko sa description, i-check nyo na lang. So paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.